Eto pong si Prof. Antonio Contreras, mga kababayan, nagsalita na patungkol po sa nangyaring kaguluhan dito po sa Senado at pakinggan po natin yung reaction niya patungkol dito sa mga drama ni Alan Peter Cayetano. So ito, i-play na po natin. Kahit paano, kailangan natin talaga magkwentuhan kasi ang dami nating mga pwedeng pag-usapan, lalong-lalo na mga nangyaring kaguluhan sa Senado. Ah, Tama, kaguluhan sa Senado. Pero bago muna yan, alam mo may bagong survey na lumabas. Hindi ito yung tapatan ni Lenny at saka ni Rafi na 44% ang nakuha nila. Tapos si Sara at saka si Amy ay 40%. Hindi ito. Bagamat yan ay masaya din na balita yan. Ang pag-usapan natin yung survey na lumabas na kung saan. Ayon sa research ng Tangere, ito ay nangyari lang recently nung nagkaroon ng kudeta sa Senado na pinalitan si Senator Tito Soto ni Alan Peter Cayetano. Ay ang resulta ay ang House of Representatives nananatiling above 50% ang trust and approval rating. ama. Samantalang ang Senado ay bumulusok pababa. Sa dating mataas na 50, ngayon ay 27 at 29% na lang yung trust and approval. At kaalinsabay nito, 52% ang naniniwala na dapat matuloy ang impeachment ni Sara Duterte. Tama. 52% ang naniniwala na dapat sumuko na si Bato de la Rosa. At 83% ang hindi pabor sa pagpapalit ng liderato ng Senado. Ay ito'y pamumulitika lang. So dito makikita mo na mukhang ang pagpapalit ng liderato ng Senado ay hindi maganda ang timing. Alam mo, yung mga iba doon lumipat para siguro sa tingin nila yun na makakabuti sa politika nila. Nagiging toxic na ngayon ang brand ni Sara Duterte sa totoo lang. Nakaw! Nakikita naman natin yan sa resulta ng mga surveys. At lalo na dito sa pangyayaring ito na kung saan ang grabe ang ibinagsak ng rating ng Senado. At hindi nakatulong kasi ang tingin ng mga tao sa Senado ngayon, kinukup nila ang isang fugitive from justice. Nakapaw. Na para bagang iisipin mo, ano ba ang Kita niyo yung sinabi dito, yung brand ni Sara Duterte ngayon, mga kababayan, hindi na masyadong maganda. Ibig sabihin, kasok-kasok na. 'Di ba? Hindi nakataking tangkilik. Pakitama na lamang po ko Hindi nakagusto-gusto sa madalit salita. Kasi sa totoo lang, mga kababayan, pag sinabi kasi hindi D-set ka, nakakasuka ka na 'Di ba? Kasi kahit anong kasinungalingan, pinapaniwalaan mo na. Dahil sa pagmamahal mo sa mga Duterte na hindi ka naman nila minamahal. 'Di ba? Kasi mga kababayan ko talagang yung mga DD-set, mahal na mga Duterte yan, hindi nila hahayaang baluktutin ang utak ng mga yan. At hindi nila hahayaan na suportahan yung mga kaalyado nila na puro kabulastugan ang pinaggagawa sa gobyerno. 'Di ba? Hindi nila hahayaan at kukonsintihin si Bato de la Rosa na magtago habang si Duterte nabubulok sa International Criminal Court kung talagang may malasakit ang mga Duterte sa mga supporters nila. Pero hindi Dahil hanggang ngayon hinahayaan pa rin nila na nagpapakatanga yung mga tagahanga nila sa kanila. 'Di ba? Ganun po mga Duterte sinasamantala yung mga taga-suporta nila kasi nga naniniwala sa kanila, sa mga pakulo nila. Pero kung lalawakan yung pangunawa nyo, wala nang magandang nagagawa etong mga anak ni Duterte at yung mga kaalyado nito kung hindi guluhin lang ng guluhin ang bansang Pilipinas. Kawawa ang Pilipinas sa mga ito. Dahil binabalahura nila yung posisyon na ipinagkaloob sa kanila ng taong bayan. parang they're bending backwards. Of course, I'm not talking to every senator kasi may mga minority senators naman na hindi ginagawa ito. I'm looking at the majority senators who are really bending backwards to accommodate Bato de la Rosa, who has an active search, arrest warrant from the International Criminal Court. Merong ICC warrant na ayaw kilalanin ng Senado ng liderato ni Alan Peter Cayetano. Yan yung mahirap talaga. At nung sineserve yung warrant na yon, kinupkup nila si Bato de la Rosa at binigyan nila ng protective custody. Pero ngayon na nangyari, ayun, nakatakas. At ayaw nga sabihin na nakatakas kasi sabi ni Cayetano, wala naman daw arrest warrant. So bakit tatakas? Umalis lang siya. Na para bagang teka. Ito kasi yung logic dyan, mga kababayan. Kung sa tingin pala ni Alan Peter Cayetano na walang arrest warrant si Senator Bato, bakit niya binigyan ng protective custody? 'Di ba? Kung sa tingin niya na walang arrest warrant itong si Alan Peter Cayetano, bakit niya binigyan ng protective custody? Kasi nga alam niya na may arrest warrant si Bato de la Rosa at anytime anywhere pwede siyang arestuhin.
Lalo na at walang inilabas mga kababayan na TRO ang Korte Suprema para po dito sa kinakaharap na problema ni Senator Bato de la Rosa. Means pwede siyang arestuhin mga kababayan. Kaya nga sa mga susunod na araw, kung hindi maglalabas ang Korte Suprema ng TRO para protektahan itong si Bato de la Rosa, anytime, anywhere, pwede na po yung hanapin at arestuhin. Di po ba? Kasi sumagot na ang OSG. At sinasabi ng OSG na kailangang ibasura ng Korte Suprema yung request ni Senator Bato de la Rosa na bigyan sila ng TRO para mapigilan yung pangsamantalang pag-aresto kay Senator Bato. Anyway, ituloy pa natin. Binigyan nyo ng protective custody. Ibig sabihin ng custody, binigyan nyo siya. Custody is custody. So, dahil Tama. kung siya nakawala, nakatakas siya sa custody ninyo. You were trusted by the NBI because ang Senado, sabi nila, kami nang ang bahala dito. Hindi mo na siya i-arrest. Sila na ang bahala. Tapos yun, pinabayaan nila. And this after a gun battle na apparently ngayon lumalabas, posibly pang staged. Right? Kasi nakita naman natin sa na maraming naglalabasan na ngayon, na unang-una, hindi naman talaga yung NBI ang sumugod kasi ang NBI nasa GSIS building. Tama. At doon, may sulat kasi yung head ng GSIS na i-secure ang GSIS kasi doon sa hindi man nakakaalam, ang Senado, umuupa lang sila sa GSIS building. So, bahagi ng isang GSIS complex ay ang Senado. Yung kabila ay GSIS. So, dahil magkatabi at may mga pintuan na pwedeng magdaanan, lagusan, ay sabi ng GSIS, tulungan nyo kami mag-secure nitong place. Kasi nagkakagulo na sa labas, baka mamaya lagusan na to ng mga tao. Tama. At syempre, iniiwasan nilang gamitin ni Bato de la Rosa yung escape route. So, pinatawag nilang NBI. Yun din kasi mga kababayan yung purpose nun siguro kung bakit isinasarado yung pinto. Kasi baka mamaya gamitin nga ni Senator Bato de la Rosa na daanan yun papalabas at madamay pa yung mga empleyado ng GSIS. Yun yung iniiwasang mangyari dyan. Na ngayon, kini-question. Di ba bakit daw NBI ang pinatawag? Ba't hindi lang ng PNP? Mas magaling pa kaya si GSIS. Di ba? Pero malinaw na na-establish na ang GSIS nandun yung mga NBI. Hindi sa Senado. Tama. At inamin naman nung Sergeant at Arms ng Senado na siyang unang nagpaputok. Kaya galit na galit ngayon si Ombudsman Remulla. Discharging a firearm is a crime. Tama. Imagine, nakikita ko yung point niya, nasa loob ka ng building, mag-discharge ka ng firearm, ang maraming tao doon, paano kung minutamaan, naligaw ng bala, nasa first floor ka, mag-discharge ka ng firearm, paano kung yun ay lumusot doon sa sahig, papuntang second floor, may natamaan? It's so irresponsible to think that he's a sergeant at arms. And for what? Warning shot lang daw, dahil yung NBI ay para bagang papasok na, hindi man niya pwede, yung ba, under threat na ba sila? Para gamitan niya ng 37 shots o 27 shots na warning shot? Grabe no? So yun yung point na parang isipin mo, parang may angulo dito na parang sinadya. Mag-create ng kaguluhan. Grabe yung warning shot mga kababayan, sobrang dami. Tapos magsisinungaling pa, isa lang daw. Maliwanag ka na ayon daw sa nakalap ni Alan Peter Cayetano na report, galing dito kay Aplaska, sunod-sunod daw mga kababayan yung warning shot. Kaya nga nagulat tayo nung sinabi ni Alan Peter Cayetano na sunod-sunod yung pagpapaula ng warning shot. Kasi pag sunod-sunod kasi mga kababayan ng putok mo, hindi ka na nagwa-warning. Talagang nakikipagdigma ka na. Gusto mo nang labanan ka. 'Di ba? Anyway, tuloy pa natin. As a pretext na maging dahilan para si Bato de la Rosa makawala. Na ngayon, lumalabas, sinamahan pa pala ni Robin Padilla. Tama. But whatever we say, this is an issue of the fact that the Senate voted for custody over Bato de la Rosa. In good faith, the government respected that. And when the court refused or failed to issue a TRO, ano ba sabi ng NBI? Di muna natin siya i-arrest, igalang muna natin ang Supreme Court. Nagsabi na, parang sinabi ng Supreme Court, hindi kami mag-issue ng TRO, pero wait lang kayo. Di ba? Bigyan kayo ng 72 hours para magbigay kayo ng inyong statement. Di ganun. Ngayon, na sinasabi ni Alan Peter Cayetano, sinusugod na kami, under attack kami. Ay lumalabas nga, hindi naman pala sila under attack. Ang nauna nagpaputok kay Sergeant at Arms ng Senado, si Ablasa. Di ba? Tapos, kaya nagkaputukan. Di ba? Pasalamat tayo at walang namatay. Tama. But the thing is, balik tayo kay Bato de la Rosa, na parang sakit ba ito ng mga DDS? Na parang, kung inakusahan ka, bakit hindi mo harapin? Hindi hinarap ni De Lima ang kaso niya. Hinarap ni Trillanes ang kaso niya. Ba't itong mga ito hindi nila maharap?
Si Sara Duterte iniiwasan ang House Justice Committee. Ewan natin kung siya ay mag-a-appear sa Lunes Ah, o sa masusunod na pagdinig ng Senate. Ito si Bato de la Rosa, ginugulo ang mundo, ginugulo ang Senado. I think this is Ah. something that kasi matindi talaga yung sakit nila mga kababayan. Matindi yung sakit ng mga yan. Kapag ka nasa sa pagkakataon na kailangan silang panagutin, nagtatago, nagpipiling victim, nagkakasakit at kung ano-ano pang katuwiran ang ginagamit. Pero kapag ka silang umaabuso sa kapangyarihan, ang gagaling ng mga yan. Kaya nga dapat palakpakan niya mga putang inang yan. Kasi sobra-sobra yung pinaggagawa sa mundo. Sinisira mga kababayan ng gobyerno. Sinisira ang Pilipinas. Biruin nyo kung gaano kalaki yung epekto ng ginawa nila. Yung economy mga kababayan, talagang apektado dahil po sa pinaggagawa nitong mga nasa sa Senado. Kaya nga sa totoo lang, kung magpapalit ulit ng leadership, dapat yan na yung pinakalas mga kababayan. Kasi kung papalit-palit, wala na matatrabaho. 'Di ba? Unfair naman yung mga senador na nagtatrabaho ng maayos para paglingkuran yung mga constituent nila mga kababayan dahil nga may mga hawak silang komite. At alam niyo yung pinakamasakla pa dito, sana hindi totoo yung mga nabasa nating balita na ang ipapalit kay Kiko Pangilinan bilang chairman ng Committee on Agriculture ay etong si Camille Villar. Kasi pag si Camille Villar, asahan nyo na, kawawa yung mga magsasakang mananakawan ng lupa na naman. is on the bloody hands of Alan Peter Cayetano. Kinuha nila si Bato de la Rosa para makabuo sila ng 13 para mapatalsik nila si Tito Soto sa pagka-presidente ng Senado. At ngayon, ayan na, magulo na. At what really is getting me this is ito, ha. Kaya mo halata mo na parang there is an active shooting, may nagbabarilan, pero parang wala lang sa kanila. Tama. Parang hindi man lang sila sinisecure. 'Di ba? Parang lang sila nag-break sa meeting doon sa room, sa boardroom. Na parang hindi mo pa alam kung tapos na yung threat, tapos nagla-live na kayo. Di ba? It's either tanga sila o alam nila na hindi naman totoo yung nangyayari. Parang katulad lang din yan mga kababayan doon sa kung matatandaan nyo. Di ba dati may video si Senator Robin Padilla na parang ang dating mga kababayan pinagbabaril yung bahay niya. Natatandaan nyo yon? Di ba nung lumalim na yung usapan patungkol doon, parang ang nangyari nagkaroon lang pala ng shooting. Di ba? Tapos pinalabas publicly na pinunteriya yung bahay niya. Wala palang katotohanan. So parang katulad lang din ito yung nangyari doon sa bahay ni Senator Robin Padilla na ang tinamaan ay yung bintana lang din. At ngayon, ayon sa mga balita, mismong galing sa Sergeant at Arms, wala daw CCTV camera. Yung footage, yung mga napinangyarihan ng insidente ng barilan. Parang, what? Nung si Bato de la Rosa ay nagtatakbo, mayroong CCTV. Tama. Na nadapa pa nga siya. Kasi gustong ipakita sa mundo na kawawa naman si Bato de la Rosa, hinahabol ng mga NBI. Yan yung sinasabi ko sa inyo, kaso hindi kinagat ng taong bayan. Kasi nga nagsinungaling eh. Alam nyo ba, sa totoo lang, marami dapat na maaawa doon kay Bato. Nung nagtatatakbo, na kunyari hinahabol ng mga taga-NBI, tapos nadulas doon sa hagdan, marami dapat na maaawa doon eh. Kaso ang problema, nag-imbento ng kwento si Aimee at saka si Bato. Diba, gumawa sila ng fake news publicly on the spot. Na sinasabing ni wrestling daw kuno mga kababayan na ito si De La Rosa. Ngayon nung nakita sa CCTV na wala naman palang ganun na nangyari, hindi kinagat ng taong bayan yan. Diba, bagkos pinagtawanan pa at ginawa pang memes, etong si Bato De La Rosa. Yung pala, yung mga tao sa likod niya ay yung mga tauhan din niya. Tama. Sa halip na maawa ang mga tao, nagawa tuloy siyang meme kasi lumalabas na tumatakbo talaga siya. Sa halip na magkasimpad ka sa kanya, naging katatawanan tuloy. Nadapa pa siya, to sasabihin niya pa na siya ay nakipag-wrestling. Kanina siya nakipag-wrestling kaya siya nasugatan. Kaya siya nadapa, kaya siya nasugatan. Then pa siya tumukod yung kanyang daliri doon sa hagdan. At sabi nga ni NBI Matibag, ni Director Matibag, kaya naman siya hinabol dahil tumakbo siya. Tama. Ano ba naman yung harapin mo yung arrest warrant mo? Di ba? Nakakatakot. Well, of course, natatakot siya na pumunta ng Deheg. Akala ko ba gusto niya samaan si Digong Duterte doon? Diba? Ngayon nagbago na isip niya. Hindi na daw. Hindi na daw siya sasama doon. But just because of one person, the Senate is now being pulled down.
Mm. As it is right now, bago pa pangyari ito, bumagsak na ang rating ng Senado. Nako. Nung ang Senado ay nagpalit pa lang ng liderato, hindi pa nangyayari to. From 50, naging 27-29% na lang ang approval and trust rating ng Senado. Ewan ko kung Laki ng ibinagsak mga kababayan ha. From 50 plus, naging 27 na lamang po yung trust rating ng Senado. At tumaas mga kababayan yung mga hindi nagtitiwala sa Senado dahil umabot ng 50 plus. Diba? Biruin mo, naging baligtad nga yung sitwasyon. Yung nagtitiwala sa Senado, bumagsak ng 27% from 50. Diba? Pamula 50, bumagsak ng 27. Ibig sabihin na wala yung tiwala ng taong bayan sa Senado. And then yung mga hindi nagtitiwala na dating mababa, biglang tumaas ng 51 o 50 plus % mga kababayan. Ibig sabihin, marami talaga ang may ayaw kay Alan Peter Cayetano. hanggang saan sila pupulutin sa pinagagawa nilang ito sa nangyaring ito. Pero yun nga ang nakalulungkot. Kasi ito ay, in the past, ang Senado ang mataas ang katayuan. Tama. The Senate had its days where it had luminaries like Recto and Tanyada and Torrentino and you know, all these guys. There was that time when it was the place of the luminaries. Pero ngayon, Diyos ko, tingnan mo, Salonga is there. Pero ngayon, Diyos ko, Robin Padilla, Bato de la Rosa, Amy Marcos. Ginaganon-ganon nila si AS Recto. Ay isa nga yun mga kababayan sa mga luminaries na masasabing kung makikita ninyo maraming nagawa. 'Di ba? Matalinong mambabatas. Di po ba mga kababayan? Matalinong naging senador. Diba? Pakitama na lamang po ko ha kung ako po ay mali. Eh ngayon, kung makikita nyo, yung mga senador wala na sa hulog eh. Katulad ni Robin Padilla, wala na sa hulog. Eh, itong sina Bato de la Rosa, alam nyo yung dating inirerespeto at iginagalang dahil nga sa galing, ang king galing ng mga senator, eh ngayon mga kababayan, pinagtatawanan na lang. You know, itong si Amy Marcos, talagang grabe, grabe ang pinagkagawa niya. Parang, now she is accusing her brother of ordering to arrest Bato de la Rosa kahit anong mangyari, kahit magkapatayan pa daw. Parang sabi ko, parang hindi naman yata, si Marcos inakusahan nila na mahinang klase, duwag, kaya sabi nga ni Senator Lacson, hindi malayong nangyari yun. Manisalita in a very polite way, Lacson is saying, Amy Marcos is lying, but this woman is Tama. something, something is wrong with her. Ano kayang pinangako ng mga Duterte dito kay Amy? O ano kayang ginawa ng kanyang pamilya sa kanya kung bakit siya ganyan? Panlilibog ho, inggit, galit, I don't know. Because hindi naman tinutong nangyayaring ito. At itong mga senador na kumampi, yung 13, ewan ko, parang iniisip ko, may konsensya ba sila? Na nilalagay nila ang pangalan ng isang institusyon sa panganib. Eto nga bumaba na ang ranking ng rating. Sana naman may magbago. Tama. Pero either way, at the end of the day, the people will decide. And we are now seeing what people are saying, what people are feeling. May nag-comment anong ginagawa ni Camille Villar bilang senadora, balita ko bagong anak lang. Ayun, tumatanggap ng sahod galing sa taong bayan. What people are thinking. And it is in the numbers on the survey. Tama. If overnight from 52 and the last you are now just 27 or 29, it means something is wrong with you. Kung tama naman yung method ng survey, something is wrong with you. O sige na. Sana nakapagturo ko yung kaisipan at yung mga puso na papalawak pa na. Okay guys, yung mga hindi pa nakakapag-follow ha, nakakapag-subscribe kay Prof. Antonio Contreras, subscribe nyo lamang po yung kanyang YouTube channel. Napakaganda ng paliwanag niya dito kasi kahit sino talaga mga kababayan, nagulat sa ginagawa ni Senator Amy Marcos sa kanyang kapatid. At ang pinakamatindi pa dito, yung 13 hudas na senador na bumoto para patalsikin itong si Tito Sen, yan yung mga walang konsensya na talagang inilagay sa panganib ang institusyon ng Senado. 'Di ba? Inilagay nila sa panganib ang pangalan ng Senado. Inilagay nila sa matinding kahihiyan ang Senado, mga kababayan, na ngayon ay pinag-uusapan hindi lang sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. Kaya nga sa totoo lang, itong ginawa nilang ito, talagang mga wala silang konsensya. Na saglip na isipin nila, yung mga kababayang Pilipino po natin, talagang iniisip nila yung sarili nila. Katulad na lamang mga kababayan, ito nga nakakapagtaka pinalitan nila si Bam Aquino.
bilang komite mga kababayan ng education. Bilang chairman ng Committee on Education mga kababayan, pinalitan nila ang dami nang nagawa ni Bam Aquino. Dahil nga sa kanya nagkaroon ng maraming budget ang DepEd mga kababayan, ang education. Tapos ang pinakamasaklap pa dito, kung totoo man yung kumakalat na balita, napapaltan si Kiko Pangilinan bilang chairman ng agriculture at ilalagay kung sino yung senador dyan, wala, kawawa ang mamamayang Pilipino lalo. Alam naman natin marami na nagawa si Kiko Pangilinan mga kababayan at isa po yan sa katuwang ni PBBM para tulungan yung mga kababayan po natin magsasaka at mga mangingisda. Tapos ngayon, papalitan na naman. 'Di ba? Wala nang natatrabaho, puro palitan na lang. Kaya nga sa totoo lang mas tahimik pa ang Senado nung si Tito Sen, mga kababayan, ang Senate President. Kasi nga si Tito Sen ipinapakita niya sa taong bayan yung sinasabing pro-constitution. Sinusunod ang sinasabi ng saligang batas, hindi ng kung sino mga politiko. Sa totoo lang mga kababayan, tsaka kita nyo naman Kita nyo naman na talagang hindi kurap etong si Tito Sen. Bakit? Habang etong sina Bato de la Rosa, etong sina Robin Padilla, tad na mga bodyguard, mga security personnel, kita nyo si Tito Sen, nung dinumog mga kababayan ng mga DD-shit at binastos, mag-isa lang siya na nagdadrive ng kanyang sasakyan. Kaya nga sa point na yan, mga kababayan, makikita nyo na hindi talaga mayabang na tao, etong si Tito Sen, talagang pro-constitution lang talaga siya. Kaya may mga nasasagasaan siya. At alam naman natin ang purpose talaga ng mga yan na kaya nila sinusubukan patalsikin o sinubukan patalsikin si Tito Sen para isalba talaga si Sara Duterte sa impeachment. Kahit pa sinasabi ni Alan Peter Cayetano na magkukonvene ng Senado, isa lang ang kahantungan yan. I-acquit nila si Sara. Yan po yung totoo dyan, mga kababayan. So kayo, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo, hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin. Ano po ang comment at opinion po ninyo hingil po dito sa mga issue po na ito na pinag-usapan po natin. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dito